At makakausap po natin si Senator Sherwin Gatchalian, ang chairman po ng Senate Committee on Education, alam ko Economic Affairs din, at syempre, Senator Judge. Of Maganda course. umaga po sa inyo, Senator Gatchalian. Maganda umaga po. Good morning, Isa and Nympha. Magandang umaga sa inyong dalawa. Ayan, salamat po sa pagpapaunlak, Senator Gatchalian. Sir, Thank you. una, ako mauna, Isa. Go ahead, Oo. partner. Senator, marami pong mga kritisismo doon sa desisyon ng Senado na i-remand sa Kamara ito pong articles of impeachment. Yung isa, sabi ni Senator, dating Senator Laila de Lima, tina-expect po magiging kasapi ng prosecution panel. Ano daw bang klase yung Senado? Kulto na ba ito? Walang nagagalit. Ano po inyong tugon dito, Senator? Nympha, ito kasi yung, para sa akin, ito kasi yung personal na analysis ko. Ang publiko kasi napakalaki na yung kanilang hinala o yung doubt kung matutuloy itong impeachment o hindi. Napakalaki na yung hinala noong February pa. Kung matatandaan natin, napakalaking debate yung forthwith noong February nung tinansmit sa atin. At nung pumasok na yung Senado, bumalik yung Senado nung June 2, na-postpone ulit ng another round, no, to June 11. So pagpasok pa lang nitong impeachment, may mga hinala na yung tao, yung taong bayan, no, kung Yes. matutuloy o hindi. Kaya ang pananaw ko dito, para mawala yung hinala, dapat sinundan na lang natin yung mga huling proseso na nangyari sa impeachment. At sundan na rin natin kung ano yung nakasaad lang sa ating konstitusyon para malinaw sa taong bayan at mawala itong hinala. Pero ang nangyari kasi, nagkaroon ng bagong konsepto, ito nga yung return, hindi nga remanding ginamit sa motion, return. Return. No, kaya sa utak ng mga kababayan natin, sa isip nila, return is ibinalik. Binilik. So yung simpleng translation nito ay binalik. Kaya lalong nagkaroon ng duda at kaguluhan sa isip ng taong bayan. Kaya Ano para ba- sa akin ang simpleng gustong gawin lang natin ay sundan lang natin kung ano yung nakasaad sa konstitusyon para malinaw sa taong bayan ang proseso. Which is, ano po yung nakalagay, sir? Which is, ano lang, sir, no? Walang remand, walang return, kundi dire-diretso na po Ayan. paglilitis. Correct. Ang sabi sa ligang batas natin, pag tinransmit na sa Senado, trial na ang mangyayari. Kaya pag nag-umpisa naman ang trial, Nympha, Isa, dito nalalabas yung iba't ibang issue. Kaya nasabi ko nga doon sa aking explanation of vote, yung issue whether constitutional infirm or constitutionally sound, yung impeachment, articles of impeachment, matatalakay rin natin yan pagdating sa trial. At least doon sa trial, transparent. At mabibigyan ang lahat ng pagkakataon na ipaliwanag yung kanilang posisyon. Kaya na-disappoint din kayo, sir, dun sa resulta ng botohan, yung pagre-remand or return sa Kamara ng articles. Hindi kasi yung ang nakasaad sa ating saligang batas eh. Dapat yung saligang batas naman ay isinulat para maintindihan ng lahat. Hindi mo kailangang maging abogado para maintindihan ito. At nakasulat doon, pag tinransmit na sa Senado, diretso na yung trial. Pero pagdating sa trial, fair naman ang trial. Lahat pwedeng pag-usapan dyan. At dyan na nga ilalabas yung mga issues, kahit na yung problema sa articles of impeachment, pwede na rin pag-usapan dyan. Opo. Senator Gatchalian, kasi binabanggit po ng House Prosecution Team na i-defer po muna nila. Kumbaga, hindi muna nila tatanggapin yung isasauli na articles of impeachment laban kay Vice President Duterte dahil ang paliwanag nila, gusto nila ng clarification. Dahil nga po doon sa kautusan po ng Senado na yun nga tungkol doon sa certification, last day ng session nila nag-approve sila, pinagtibay nila yung isang House resolution na nagsa-certify nga na hindi lumabag sa konstitusyon, di ba? Yung articles of impeachment. And yung second po kasi, yung interesado ba yung 20th Congress, di ba? Natanggapin pa itong articles of impeachment, which hindi pa raw po magagawa dahil hindi pa sumasapit talaga yung 20th Congress. Opo. Ano po yung reaction nyo dito, Senator Gatchalian? Isa yung pangalawa kasi parang pinangungunahan na natin yung Kongreso eh. Again, pagbabalik tayo sa ligang batas, pag tinansmit na sa atin to, sa Senado, may presumption of regularity. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na yung trial. Pero anong nangyari, pinangunahan natin yung lower house.
lalo na yung 20th Congress. Parang sinasabi natin na dahil tatawid to, siguraduhin nyo muna gusto nyo. Pero hindi naman namin trabaho para tanungin sila kung siguraduhin o hindi siguraduhin. Ang ating presumption, itutuloy nila yan dahil tinransmit sa atin. Kung yung 20th Congress ay assuming nagbago yung isip nila, hayaan natin silang mag-pull out o wag magpresenta ng bagong prosecutors. So in other words, parang inuunahan natin yung kanilang desisyon eh. Well, in fact, ang totoo, nasa amin na yung articles of impeachment, pwede na tayo mag-trial. Tuloy-tuloy na ito. Tuloy-tuloy na para at yun na nga, no? Kung tingin nila ay ayaw na nila, pwede naman nila i-withdraw o wag sila mag-appoint ng prosecutors, yung mga bagong prosecutors, pwede rin sila magpadala ng sulat na ayaw na namin ituloy. Pero hanggat wala yun, dapat tuloy-tuloy lang. Hindi ito po, ang mangyayari sir, nagpapasahan kasi meron ng order ang impeachment court sa Kamara o ito, bigyan nyo kami ng certification na hindi ito lumalabag sa konstitusyon. Gumawa naman po, kaya lang hindi tinatanggap yung order ng Senate. So nire-remand din sa Senate kasi hingi ng clarification, di ba? Yes. So ibabalik sa kasali din sila sa pagre-return return to sender. Bilang senator, opo. Sa totoo lang medyo hindi malinaw no para sa akin dahil itong kung titignan natin yung faisay action tsaka yung salita magkaiba no? Yung salita ay return pero yung action pinadala na yung summons, pinadala na rin yung articles of impeachment dahil yung summons nakakabit diyan yung articles of impeachment. Yes, sir. So yung action tuloy-tuloy yung impeachment pero yung salita ibinalik. Kaya talagang medyo hindi klaro kung tumuloy ba o ibinalik ba, no? Pero kung papakinggan natin yung sinabi ng ating presiding officer na na-issue ng summons, ang aking assumption dyan ay tuloy-tuloy na yung articles of impeachment. Ibig sabihin yung 10 days Apo. na dapat sumagot yung akusado, yung 5 days na dapat sumagot yung prosecution, at tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na hanggang mag-convene na yung impeachment trial. Opo, Senator Gatchalian, nabanggit niyo po yung summons kasi merong isinusulong si former Congressman Nery Colmenares na di po ba yung summons na ipinadala kay Vice President Sara Duterte in 10 days dapat masagot niya. So June 21. Yun daw pong Senate Impeachment Court baka daw uubrang mag-convene on June 1 para talakayin ito pong July 1. magiging June 1 talaga after 10 days eh. Oo, kumbaga para ma-actionan yung ipapadalang summons or sagot doon sa summons ni Vice June 15 President. na tayo. Yun na nga I mean, kasi July 1. July 1 siguro. July 1. basta after 10 days po. Oo. Kasi pag bibilangin mo yung pagkatapos ng 15 days, June 26. Opo. June 26. So, anything after June 26, ang impeachment court pwede mag-convene. No? Kahit na wala yung prosecutor, kagaya na nakita natin last time, wala naman yung prosecutors, pwede mag-convene para pag-usapan itong mga development. So, pwede naman, in theory, pwede naman gawin yun. No, para pag-usapan itong mga latest developments. Pero wala pa nga yung trial proper dahil makaka-convene lang yung impeachment court for trial kung nandyan na yung mga prosecutors. Sir, balik ko lang doon sa pag-remand sa House ng Articles of Impeachment. Kasi nga po, humihingi sila ng clarification doon sa order ng Senate. Although nag-comply Ang term sa na ginamit nga po, Senator Gatchalian, nalabuan. nalabuan daw sila. Sa ano yun? Pwede ba yun na sabihin nilang nalabuan? Kasi sabi ni Senate President Escudero, mag-abide kayo kasi court na Sumunod. kami. Hindi tayo pantay . Although ini-insist ng Kamara, hindi, pantay pa rin tayo. Pero as it is, impeachment court ng Senado, merong order na ganyan. Kayo po bilang Senator Judge, sir, anong dapat bang gawin ng Kamara dun sa order ng Kamara? Should they comply? Well, yung Kamara, hindi ko pa nabasa yung return to sender letter nila. Hindi ko pa nababasa yon. Wala pa daw po Opo. Hindi ko pa ewan ko kung napadala na o hindi ko alam kung ano yung tono. Pero ang aking hinala dyan ay dahil nga yung summons pinadala na, kasama ng articles of impeachment, ibig sabihin tumatakbo na yung impeachment, pero may binalik. At sa pagkaalam ko, binalik rin yung articles of impeachment. So, tingin ko doon sila magtatanong kung ano ba talaga yung procedure o ano ba talaga yung nangyari. No? Dahil nga parang, kagaya ng sinabi ko, kung ako, parang hindi rin klaro para sa akin kung ano ba yung talagang naging
susunod na hakbang. Ang aking ang aking binabasa lang dito ay yung sinabi ng ating presiding officer na tumakbo na ang impeachment proceedings dahil nga nag-issue na ng summons sa akusado. So yun ang tinitignan ko. Pero ang hinala ko lang diyan dahil hindi ko pa nakita yung yung sulat ng House of Representatives, baka tanungin nila ano itong return? Kung nag-umpisa na yung summons, ano itong return? No? Kaya nga yung suggestion ni Minority Leader Coco Pimentel, kung napakinggan natin, bakit ayaw nating hingan nilang sila ng certification ng isang parang sulat na ito ay constitutionally sound. So sabi niya hingi na lang natin kaysa gamitin Sa natin order. yung salitang return. No? Kung nasundan natin yung mga discussions that time. Opo. So ano po ang ang remedy dito sa situation kasi nga din kahit si Senator De La Rosa, 'di ba, siya yung nagpa-dismiss na dun sa impeachment complaint na hindi naman napagbigyan. Sabi niya, yun daw pong remand na ito ay parang nawala na rin ng jurisdiction ang Senate. May question na rin sa jurisdiction kasi ang gulo po dahil na-return mo sa Kamara, pero at the same time, pinadala mo ng summons ang Vice yun na President. nga. Anong basis ng summons mo? Binalik mo yung Correct. reklamo. Pati nga yung movant na hindi klaro sa kanya Dahil ulit yan. Actually, to be honest, Nimpa, replay ko yung hearing Kasi gusto ko marinig eksakto kung ano yung sinabi ni Senator Bato, no? Kaya pinanood ko ulit sa YouTube yung parang ang kuha ko sa kanya, pati siya hindi nalinawan kung ano ba talaga yung return, ano ba talaga yung naka-attach sa summon. Hindi siya nalinawan ng Holy Spirit. Go ahead, Oo sir. nga. Kung ako naman, ang pinakahuling approval o pinakahuling action ng presiding officer ay yung issuance of summon. Kung masundan rin natin yan. Kaya yun yung aking sinusundan ngayon. Yun yung aking pinanghahawakan ngayon. Pero sir, dahil may order naman ang impeachment court, dapat po ba mag-comply doon ang House? Although doon sa number 2, hindi sila makaka-comply. Mahirapan daw sila dyan. Opo. Doon sa una, dapat mag-comply na lang sila instead of ibalik po sa Senate yung order. Ganun ho ba yun? Yung una, nag-comply na sila without accepting the order. Diba? Nag-comply na sila. Yung pangalawa, theoretically, hindi sila makakomply hanggat mag-convene yung bagong Kongreso. Pero yun na nga sinasabi ko, yung pangalawa, hindi naman natin dapat hingin yun dahil nga parang pinangungunahan namin sila Dapat ang assumption namin yun dahil tinransmit nyo, gusto nyo pa ituloy. Hanggat i-pull out nyo o i-withdraw nyo yung articles of impeachment. Hindi naman nila withdraw. Wala naman silang communication na ayaw nilang ituloy. No? Everything is in order and regular. Kaya parang para sa akin, hindi na dapat tinanong yung House of Representatives dahil kung ayaw nila yan, ipo-pull out at ipo-pull out nila yan o i-withdraw nila yung articles of impeachment. Pero nandyan na nga yan. No? Sabi ko nga na bumoto na yung majority, nandyan na yan. Tingin ko lang, ang magiging action ng House of Representatives dyan, pag nag-convene sila, kasi June 28 yung kanilang pagre-reconvene, magpapadala sila ng certification o ang pwede nilang gawin, magpadala ng bagong listahan ng mga prosecutors. Pag nagpadala sila ng bagong listahan ng prosecutor, ibig sabihin, interesado pa sila. Okay. Sir, ano yung ideal situation? Ito ba maituturing na parang impasse? Although lumalakad pa naman po yung 10 araw, di ba? Yes. Para po sumagot ang Vice President. Correct. Masasabi bang may impasse sa impeachment trial? Sa ngayon, hindi pa naman. Sa ganitong punto, wala pa naman ako nakikitang impasse dahil nga pag makikita natin yung body language ng House, nagpadala na sila ng first certification. Mabilis, di ba? Tuesday, nagkaroon ng botohan sa impeachment court. Wednesday, kaagad meron na silang resolution. Kaya makikita natin sa body language, gusto nilang ituloy ito, no? Dahil nga nag-comply without receiving or accepting yung return. Opo. So, sa ngayon, again, pinanghahawakan ko yung salita ng ating presiding officer na nagtuloy-tuloy ito, no? Hindi na dismiss, hindi ito tinapon. So, ibig sabihin yung 10 days, 5 days ay tuloy-tuloy ito. So, ibig sabihin buhay na buhay ang impeachment, sir, contrary dun sa sinasabi na iba, wala, patay na ito.
Sa ngayon, sa ngayon. But yun na nga, maraming uncertain. Ang isa pa rin, kaya hindi ako bumoto na i-return dahil maraming uncertainty, maraming naging tanong. No? At pag maraming naging tanong, marami ring pwedeng maging sagot. No? So, yan ang ating iniiwasan dahil kung maraming uncertainty, hindi natin alam kung saan pupunta ito. Baka lang may lumabas pa ng mga bagay na hindi natin nakikita. No? Dahil nga bago ito, novel, ito ay isang bagay na hindi nakita natin ng mga huling impeachment at wala rin sa saligang batas ito. Hindi rin nakasulat doon na pwede mong i-return. Kaya dahil dito sa uncertainty na ito, baka lang, hindi ko masabi ng tiyak. Baka lang may mga lumabas na hindi nating nakikita pa. Opo, ito Senator Gatchalian, kasi recently po may naging pahayag na handa raw po si President Bongbong Marcos na makipag-dialogue sa Senado at Kamara regarding po dito sa impeachment. Layon daw po nito na ayusin yung kung anumang gusot na meron. Your thoughts po? Again, di ko pa rin nabasa yung kanyang pahayag dyan. Pero kung ang direksyon ay para magkaroon ng clarity o paglilinaw dito sa impeachment at ano yung direksyon, ay pwede naman pag-usapan yan. No? Pero sa ngayon kasi dahil nga na-trigger na yung impeachment at pumunta na yan sa Senado, according to our Constitution, sa ilalim ng saligang batas, tuloy-tuloy na yan hanggang ma-dismiss o ma-acquit. No? Or pwede rin pwede rin maging guilty. No? So, yung ibig sabihin ng proseso, nag-umpisa na. Pero kung ang layunin parang hindi magkaroon ng hidwaan o hindi magkaroon ng hindi pagkakaintindihan dahil nga at the end of the day, Kongreso at Senado, iisang Kongreso ng Pilipinas yan No? Pwede naman pag-usapan yun. Pero yun nga po, kailangan ho ba na manghimasok pa ang presidente? Dahil usapin na po ng impeachment ito yung binabanggit nyo nga po, ito ay sa pagitan na ng Senate Impeachment Court at saka ng Kamara. So hindi kaya makasama din sa presidente kasi ilang beses niya hong sinasabi, di ba, na hindi siya pabor dito sa impeachment. Pagka in the end walang naging trial, baka sabihin na-impluwensyahan pala ng presidente ang Congress, ang Senado. Hindi lang hindi klaro sa akin kung ano yung kanyang magiging aksyon. Pero I think may kinalaman rin to sa legislative agenda in the next 3 years dahil nga nakita mo naman, Sally, yung unang araw pa lang, 5 oras na yon. Wala pa kami sa merits. Opo. Wala kami pang pinag-uusapan kung ano yung mga ebidensya doon. 5 hours na. Kaya imagine mo, pag umabot to ng 2, 3, 4 na buwan, wala tayong pag-uusapan na legislative agenda dito, puro impeachment na lang. Sa pagkakasabi po ni Attorney Claire Castro, PCO, Palace Press Officer, the President is open to any dialogue to promote cooperation and the stability of democracy in the country. So, medyo broad siya Hindi naman sa detalye kung ano ba talaga yung gagawin. Pero ang hinala ko lang naman to dahil nga last 3 years ng ating Pangulo, I'm sure gusto niya matapos mas marami pang mga bagay. Kasama na dito yung mga legislative agenda tulad ng budget. Kasi kung aabot to ng budget, baka madali rin yung budget. No? Kasi under our rules, ang impeachment takes precedent over legislative activities So, ibig sabihin, dapat bigyan ng prioridad ang impeachment kaysa sa mga batas na ihain. so dapat pala critical yung yung magiging third quarter nitong taon, yung pagpasok ng 20th Congress kasi pagpasok ng fourth quarter, budget na pag-uusapan. Opo. Budget na. Alam niyo naman ang budget, buong fourth quarter, puro budget na yan. Kaya talagang may mga timing issues at para nga sa akin, kung matapos na natin to ng mabilisan, na madaling panahon, mas maganda dahil makakabalik na tayo sa ating legislative activities. Senator Gatchalian, isa pa, kasi may mga criticisms tungkol po doon sa mga ibang senator judges na yun nga po, hayagan, na sumusuporta sa vice-presidente, sumasama pa sa abroad, sa Vice President. Yes, sa pagbisita po ni Vice President Duterte sa Malaysia, mag-inhibit nga daw po itong mga senator judges na ito. Ano pong pananaw nyo dito? Well, yung pag-i-inhibit, personal decision yan. At hindi naman pwedeng ang impeachment court ang pipilit na mag-inhibit ang isang senator judge. Nasa sayo yan. No?
konsensya mo yan at pananaw mo yan. At ito ay may kaugnayan doon sa panunumpa namin bilang Senator Judge. Kung matatandaan natin, nanumpa kami bilang Senator Judge at kasama dyan sa panunumpa namin yung aming isinalaysay, kasama na rin dyan yung rules. At nakasulat sa rules of impeachment, ang daming beses, mga 2 o 3 beses, na dapat maging pantay o impartial. No? So, ang ibig sabihin dito, ako bilang Senator Judge, dapat maging impartial ako at maging fair sa aking gampanin bilang Senator Judge. At nasa konsensya ko na yan kung kaya ko gawin yun o hindi. Ayun, opo. And then, Senator Gatchalian, napadala na ho yung writ of summons sa Vice President given siya ng 10 days para sumagot. So lumalakad din 10 araw. Sir, ina-expect ho ba ninyo yung cooperation ng Vice President? Inaasahan ho ba niyang tutugon siya dun sa order ng impeachment court? Sa pananaw ko, tutugon dahil tumatakbo na yung impeachment proceedings. Tingin ko dahil nga klaro naman sa ating instructions ng Senate President o ng presiding officer na hindi dinismiss yung kaso, hindi tinapon yung articles of impeachment, tuloy-tuloy yung articles of impeachment, kaya nag-issue ng summon. So tingin ko naman susunod sa pagsagot dito sa summons. Pero hindi ko rin naaalis sa aking isipan ni Isa na magkakaroon rin sila ng hindi malinaw na pag-iisip dahil Baka kung gamitin ho nila yung pag-remand sa House nung articles. kung ako yung abogado ng akusado, sasabihin ko, akala ko binalik na. Di ba? So bakit meron pang articles of impeachment na gumagalaw o tumatakbo? So akala ko yung binalik na. Baka rin humingi sila ng clarification katulad ng House. No? Kung ang House nga hindi naintindihan o humingi ng clarification, paglilinaw, hindi rin malayo, baka humingi rin ng paglilinaw yung abogado ng akusado. Pero katungkulan ho ba o obligasyon ho ba o optional para sa Vice President na mag-cooperate sa impeachment court? Obligado siya, no? Dahil sa ilalim ng ating rules, kailangan sumagot at non-extendable to. No? So ibig sabihin within 10 days dapat sumagot na. Ganun rin ang prosecutor. Dapat on the part of the prosecutor, optional actually. Pero binibigyan sila ng 5 araw non-extendable para sumagot rin doon sa isinagot nung nasasakdal. So, pero yun na nga, no? Hindi natin maalis dahil may mga abogado rin si Vice President Sara. Baka magkaroon din sila ng katanungan, ano ba itong return? No? Opo. Magkaroon ng ganun na katanungan. Baka malabuan din. Oo. Pero basta sa ngayon po ay buhay na buhay itong impeachment na ito. Sa ngayon, kung susundan natin ang direksyon at yung huling salita ng presiding officer, tuloy na tuloy siya dahil nag-issue ng summons. And then, sir, isa na lang, alam ko po may flight ka. Bukas may pasok na yung mga bata Yes, sa mga back to public school. school. Ang hinaing pa rin kulang at kulang pa rin yung mga kagamitan, mga tawag dito, mga classroom, upuan, kulang Yes. na kulang. Ano ang dapat na action po dito ng DepEd, sir? Ano ina-expect ninyo? Well, unang-una sa lahat, ine-expect natin malaki ang enrollment ngayon. 27 million ang forecasted enrollment. So napakalaki yan. At ganun pa rin ang problema natin dito sa mga urban areas, sa mga syudad, classrooms at masikip na mga silid-aralan. At yun naman ang aming tinututukan. As much as possible nga, this coming budget, palalakihin natin yung pondo ng pagpapagawa ng classroom. At importante rin dito yung tinatawag nating absorptive capacity. Dapat mabilis rin yung pagpapatayo ng classroom dahil dati umaabot ng 2-3 taon. Tapos sa termino ng presidente, siya lang natatapos yung paggagawa ng classroom. Kaya isa yan sa mga bagay na inaayos namin at tinututukan ngayon. Tsaka bantayan din yung bullying, di ba, sir? Yung bullying. Meron kaming mga caravan na gagawin. Ako personal dahil nakikita ko na tumataas yung incidences ng bullying natin. Mental health, isang issue rin yan sa mga senior high school. So meron kaming mga personal advocacies na gagawin in the next few months para mabigyan natin ng education o bigyan natin ng karakdagan kaalaman ng mga magulang natin kung paano harapin itong bullying at mental health.
Ayan. With that, sir, maraming salamat po at sa uulitin. Senator, salamat Maraming salamat po. Ingat po kayo Isa. palagi. Salamat po. Mga kapuso, si Hilingan, walang pinoprotek.